Pinag-uusapan na nga po ngayon mga idol ang plano ng Philippine Air Force na dagdagan pa ang mga A-29B Super Tucano ng ating bansa. Ito nga po ay matapos pumutok ang balita na aprobado na ang pagbili sa mga eroplano at mga submarines para sa AFP. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Usap-usapan nga po ngayon mga idol ang balitang okay na at pwede nang ipagpatuloy ang acquisition process para sa mga eroplano at submarine ng ating bansa. Hindi nga po sinabi dito mga idol kung anong klaseng eroplano ang mga bibilhin ng ating bansa, ngunit nangunguna nga po dito ang Multirole Fighter Acquisition Project. Sunod naman nga po dyan ang karagdagang FA-50PH Light Combat Aircraft mula South Korea. At posible nga rin pong mapasama ang karagdagang 18 units ng mga A-29B Super Tucano mula sa Brazil. Matagal na nga po nating naibalita mga idol ang plano ng Philippine Air Force na dagdagan pa ng 18 units ang mga Super Tucano ng ating bansa. Marami nga po nagsasabi na mga tora-torang eroplano ang mga ito, ngunit ang hindi nila alam ay mas epektibo pa nga po ito kung ikukumpara sa ibang eroplano na ibang mga bansa. Pasok nga po ang A-29B Super Tucano sa top 10 na pinakamalakas na light combat aircraft sa buong mundo. Kaya't hindi nga po basta-basta ang eroplanong ito at talagang malaki ang maitutulong nito sa Pilipinas. Ang Embraer EMB 314 Super Tucano, o mas kilala sa tawag na A-29B Super Tucano, ay isang Brazilian turboprop light attack aircraft na dinisenyo at ginawa ng Embraer bilang development ang kanilang Embraer EMB 312 Tucano. Ang A-29 Super Tucano ay nagdadala ng iba't ibang weapons kabilang ng precision guided munitions at dinisenyo nga po ito sa low-cost system na ino-operate sa low-threat environments. Ang eroplano nga pong ito ay unang lumipad noong June 2, 1999 at na-introduce naman noong 2003. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2003 hanggang sa kasalukuyan at meron nga pong mahigit sa 260 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nito mga idol ay ang Islamic Republic of Afghanistan, Angola, Brazil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Lebanon, Mali, Mauritania, Nigeria, Pilipinas, Turkmenistan at United States. Ang eroplano nga po nito ay pinapalipad ng dalawang crew, isang piloto at isang navigator. May habang nga po itong 11.38 meters, wingspan na 11.14 meters at height na 3.97 meters. Ang wing area naman nito mga idol ay 19.4 square meter. Ito nga po ay may empty weight na 3,200 kilograms, maximum takeoff weight na 5,400 kilograms at power plant na isang Pratt & Whitney Canada PT6A68C turboprop engine. Para naman sa performance mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 590 km per hour, cruise speed na 520 km per hour, stall speed na 148 km per hour, at range na 1,330 km. Meron naman nga po itong endurance na 8 hours and 24 minutes at service ceiling na 35,000 feet. Para naman sa armament mga idol ay nagdadala nga po ito ng internal na dalawang 12.7mm 1,100 rounds per minute na mga machine gun. Meron nga din po itong total na 5 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan mga idol ang mga 70mm rockets, ang mga AIM-9L Sidewinder na mga air-to-air missile, AGM-65 Maverick na mga air-to-ground missile, Mark 81 na mga general purpose bombs at marami pang iba. Mga idol, malaking tulong nga po para sa Pilipinas ang mga karagdagang light combat aircraft na ito. Lalo pat kulang na kulang sa mga air assets ang ating bansa at karamihan nga po sa mga eroplano ng Pilipinas ay mga luma na. Ngayon nga pong sumasailalim tayo sa modernization program ay unti-unti na nga po itong babaguhin ang fleet ng Philippine Air Force. Mas lalakas nga po ang puwersa ng Pilipinas at mas titibay ang ating depensa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!